Hi guys and welcome sa second episode ng second season ng The Red Door Podcast PH. And this episode meron tayong guest. I'm sure kilala nyo na siya. Kung nakikinig kayo ng ibang podcast dito sa Spotify, I'm sure familiar na kayo sa kanila. Dalawa sila originally pero hindi available yung isa. Pero wag na natin ito patagalin pa. Without further ado, let's all welcome Gideon from Cripsilog. Hello. Hello, Tito Ian Lee. And hello sa lahat ng nakikinig ng Red Door. I'm Gideon from Cripsilog. Thank you for having me. So, nakilala ko si Sir Gideon at si Sir Glenn sa Spotify event last year. December ba yun or November? I think November. Hindi, October kasi Halloween event siya. Parang last week na October, ganun. Ayan. So, kung hindi nyo pakilala si Sir Gideon at yung Cripsilog, bakit hindi pa? Hindi. Siguro short na introduction lang sa inyo siguro kung ano bang meron sa Cripsilog. Yeah. Ayun, kami ni Glenn yung host nun and nag-uusap kami ng iba't ibang mga topics pertaining to true crime, supernatural, conspiracy theories with twisted Pinoy humor. Ayan, yun yung nasa bio namin sa Spotify. Yeah. Grabe. So, hindi ko actually nasabi mo nga last time na true crime din yung inaano nyo. Mm-hmm. So, kailan kayo nag-start? Nag-start kami noong, nirelease namin yung first 3 episodes namin, sabay-sabay yun, sa, noong, I think July 1, 2019. Yan. Doon kami nag-start. 2019. So, nirecord namin siya May. Unang episode nun? Unang episode namin, unang episode namin is 0. Tawag namin episode 0 pilot. It's more of an introduction lang of what's the show's going to be about. Pero yung totoong episode 1 namin is about Jeffrey Dahmer. Ayan. Kasi parang ginawa namin siyang, isip tayo first 10 episodes, kunyari season, ganyan. Mm-hmm. Tapos, naisip namin, serial killer ang topic natin for today. So magdi-discuss tayo ng mga serial killers. Kaya lang, naisip namin na siyempre may mga day job kami. Siyempre magte-take up ng research yon, so it will take up time. So naisip namin, nahatiin natin. Salitan tayo every week, tapos magbigay tayo ng tiglima tayo ng serial killers. Tapos yon, salitan tayo para may time tayo ng pahinga na hindi tayo magre-research. Yung parang makikinig ka lang, magko-comment ka lang habang nagdi-discuss yung isa. So, naging ganun yung style namin. Palitan kami ng topics. Yun talaga panira talaga ng pagpa-podcast yung trabaho. Oo nga, nakaka-bad trip eh. So yun, sa unang 3 episodes na yun, ano yun, meron bang nag-hit kagad doon na episode or meron bang specific na serial killer na naging parang, alam mo yun, yung parang kapag nag-release ka kasi ng episode about someone specific, meron talaga na mag-hit over the others eh. Oo. Based dun sa stats, I'm not sure kung dahil yun Jeffrey Dahmer. Although I think it's because episode 1 siya. So siya yung may pinakamadaming listens. So Jeffrey Dahmer yun. Siya yung may pinakamadaming. So siguro dahil na rin popular. Yung unang episode nyo nun, purely about Jeffrey Dahmer lang? Full 1 hour namin. We just talked about Jeffrey Dahmer. Siguro siya, parang buong buhay niya from childhood hanggang sa matetegi siya. Yeah. Grabe, sobrang intensive pala ng research na ginagawa nyo. Gumawa nga kami ng isa pang video content about how we do our research, ganyan. Na nakwento namin doon na nanonood kami ng documentaries, nagbabasa din yun mostly. And ayun, nanonood din ng mga TV show, movies regarding that. Tapos yun, pagsasama-samahin to get 1 episode. Pero teka lang, nung nilabas niyo ba yung Jeffrey Dahmer na episode, pinalabas na ba yung Dahmer na, alam mo yun, yung sumikat na Hindi pa. Parang last year lang yata yun, yung Dahmer na TV show. Grabe. So after nun, na-mention mo na about the supernatural din di ba? Na yung mga episodes nyo. Ano specifically na supernatural? Like sa Pinoy lang ba? Or
Like Pinoy folklore or worldwide na Yung season 2 namin, ayan, Pinoy folklore siya. So, mga aswang, mga ganyan, iba't ibang uri ng aswang. We talked about, manananggal, ganyan, mga tiyanak. Ayun, ganun yung mga topics namin nung season 2. Parang, ano nga pa tawag namin doon? Kasi, may tawag kami, season 1, Killers Who Kill, ganyan. Tapos season 2, Third World Monsters. Yun yung tawag namin. So, ayun, discuss namin ayun, mga aswang, manananggal, tiyanak, kung ano-ano pa during that season. So, yeah. So teka, inabot pala kayo ng pandemic, no? So yung setup nyo, ganun din talaga. Parang ever since online na parang dalawa kayo na parang ganito. Ganun ba? Before pa? Nung season 1, hindi. So first 10 episodes, hindi. Nagpupunta ako kay Glenn, tapos doon kami magre-record ng episodes, tapos di-discuss lang namin. Kaya lang, totoo yun na before pandemic, ginawa na namin to. Kasi parang medyo malayo kasi kami. So medyo effort yung pagpunta sa kanya. Kaya after 10 episodes, parang nag-isip kami ng paano natin magagawa na pwede tayong mag-record virtually lang. So ayun, finigure out namin para ayun, ganito. Hanggang sa nag-end up ng ganito. We tried everything. Nag-zoom din kami, mga ganyan. Ayun, backtrack tayo ng konti. Na-mention mo kasi na yung season 1 is more on serial killers, di ba? Sa lahat ng serial killers na yun, personally, para sa'yo, sino yung pinaka grabe? Yung parang top 1 para sa'yo? Kung hindi man si Jeffrey Dahmer yun, sino? Tsaka bakit na rin? Siguro, number 1 din kasi talaga si Jeffrey Dahmer. Siya yung siya yung nag-open sa akin ng door, specifically dati. Kung bakit na-open yung interest ko sa true crime. Pero aside from Dahmer, siguro kay Ed Kemper. I'm not sure kung si Ed Kemper, yung malaking, yung matangkad na guy. Pinalabas din siya sa, what's that Netflix TV show? Mindhunter. Oo, sobrang ganda ng depiction niya din doon. Sobrang galit siya sa ermat niya. He targeted young students. Co-ed. Siya yung co-ed killer, co-ed, diba? Co-ed killer. Tapos, ginawa niya na para magpipick up siya. Supposedly, kunyari mabait siya, pero inalis niya yung lock ng passenger side para hindi makatakas. Pinatay niya yung ermat niya, and then may ginawa siya dinacapitate niya, and then may ginawa siya sa ulo ng ermat niya. So, very, yun. Pero ganun no? Naniniwala ka ba talaga na lahat ng mga serial killer is kaya sila ganun dahil meron silang childhood trauma na na-develop hanggang sa maging ganun na talaga sila? Throughout the serial killers na discuss namin, malaking factor din talaga yung childhood. May tinatawag kami na parang somehow requirement. Kailangan may head trauma. Ganon. Kasi may na-alter sa brain. Kasi nagkaroon ng head injury nung bata sila. Si Richard Ramirez nahulog sa siso, na ganyan. Kaya may tumama yung ulo. So in a way, para palang kung aaralin mo, parang sa Mindhunter din, na meron silang checklist para matawag na serial killer yung Grabe, behavioral science ata yun. Oo. Yeah. Pero, ano pa ba? Bedwetting, mga animal abuse, ganyan. Kasi nag-i-start sila sa animal to try out muna, and then magpo-progress sila. Nagagawin naman nila sa humans na. Ganyan. Grabe. And ayun nga, pagdating sa season 2, ano yung mga kino-consider nyo para magkaroon ng isang topic na i-discuss? Meron bang parang fan ba siya? Parang yung community nyo nagsasabi na ito naman. During the first few episodes, wala pa nag-discuss. Kami lang. Parang pinag-uusapan namin anong gagawin natin for the season, anong 5 topics natin, tapos ayun, i-record natin. Ganun lang. Pero ngayon kasi wala na kaming season. Kasi somehow, parang nagkaroon ng fatigue. Kasi especially during 4th season. The 3rd season namin, ano nga ba yun? True crime sa Philippines. Ano nga ba ang title namin nun? Pero ang mga topics namin nun, Visconde, ano pa ba? Eileen Sarmenta,
Tapos ano pa ba? Yung Chong Sisters, yung mga ganun. Nakalimutan ko lang yung tawag, pero mga crimes naman sa Pilipinas. Ayun. Fourth season namin, ayun na yung nagka-pandemic. So ano na siya, nasa bahay na, kanya-kanya na. Ano naman, survival episode naman namin yan. So, ito yung mga taong mga na-capture and then somehow naka-survive sila. During that time, kunyari sila, sino ba yun? Meron pa doon dito sa Pinas? Fritzl. Sa Pinas, hindi. Ano naman yun? During that time, worldwide naman yun. So, parang nagkaroon ng fatigue na parang at that point, paulit-ulit yung topic, kinapture sila, ginawang slave or whatever, kinulong, and then somehow nakatakas. Ganon. So parang, paulit-ulit yung topic. So, yung theme. Kaya naisip namin na, wag na tayo mag-season, kahit ano na lang gawin natin. So from then on, basta kahit anong topic na, mag-true crime ka, mag-supernatural ka, gano'n. Kaya doon na naman pumasok yung mga suggestions. Kasi nagsasuggest na yung mga listeners namin. And then, hindi namin siya nagagawa agad. Pero if in case, nililist down naman namin siya. So, pag nabalikan, ayun, nagagawa naman namin. Doon sa season 3 to, no? Yung mga parang hostage ba to? Or season 4 siya? Season 4 yun. Yung mga na-hostage, ginawang sex slave, ganyan. Sa season 3, ano yun? Season 3. Season 3, nakalimutan ko yung tawag, pero mga ano siya, true crime sa Pinoy crimes that shocked the nation, ganon. Sabi, so, na-topic nyo rin ba yung, ano nga ba to? Yung chop-chop lady ba yan? Si Lucila Lalu? Oo. Ayun, na-topic natin. Isa lang ba yun? Kasi parang dati, gusto ko rin pag-usapan yun. Pero parang, hindi ko sure dalawa ba yung naging chop-chop lady ng Pinas? Or isa lang? Oo, meron pang isa. Na unang-una si Lucila Lalo kasi parang, I'm not sure, nakalimutan ko na kung 50s ba yun. Tapos yung recent naman, yung mga bandang 90s na, si Elsa Castillo naman. Ayun. Pero grabe din yung una kasing, yun nga, yung original na Chop Chop Lady, parang nag-research din ako nun before, pero hindi siya nag-materialize yung output ng video na yun. Pero, una, ang hirap din mag-research about Pinoy cases kasi ang konti lang na mapapagkuhanan mo na, hindi ko alam kung baka ako lang yun na parang nahirapan maghanap. Tapos parang ang konti lang din ng information talaga na makukuha mo kung may mahanap ka man. Totoo. Tapos, kasi nang nabasa ko doon is, nung nangyari yun, parang nagkaroon ng problema within the police side, nung investigation itself. Kasi parang, ang gulo hindi nila alam kung sino ba talaga. Tapos parang ang ending is parang sinisi lang din sa kung sino lang yun nandyan. Hindi ko alam kung tama yung recollection ko about it, pero yun yung naalala ko about that story. Totoo. Totoo ako sa sinabi mo na mahirap pag Pinoy. Kasi very kulang-kulang yung information. Hindi mo alam kung ilan ba. Kaya kahit sasaksak nga lang ilang saksakin na gawa, iba-iba yung bilang. Diba? So, kulang talaga yung information. Kaya pagbabasa ka ng article, konti lang, ganyan. So, okay. Parang hindi mo pwedeng Kaya ang ginawa namin yan, if ever, magli-list down na lang kami. Kunyari, magbibigay kami ng 10 na iba-ibang crimes. Ganun yung ginagawa ni Glenn. Si Glenn mahilig sa ganun. Sige. So, doon pala sa season na yun, sa season 3 na yun, sino yung pinaka disturbing na case doon? Or ano yung pinaka-disturbing na case? Disturbing for me, ano ba title na to? Teka, yung kay Eileen Sarmenta and nakalimutan ko yung name, Alan Gomez. Ito yung isang case lang to? Oo, kasi sabay silang pinatay. Friends kasi sila. Dyan, Kailan to? 90s din. Kasi merong politician Mayor Sanchez. Ayan. Google kung saan ba siya mayor. Ano ba to? Closed case siya? Or closed unsolved? na siya. Okay. Closed na siya. Nahuli. Apparently, si Mayor Sanchez yung mastermind. Somehow sort of niregalo si Eileen Sarmenta. Parang nasa school sila kinidnap sila doon. Magkasama si Eileen and si Alan. And then sort of niregalo
si Eileen Sarmenta sa mayor. And then she was abused. And kasama na iba pang mga tauhan ng mayor. And then after that, pinatay na silang dalawa. Tinapon na sila sa kalsada. And ayun, sa akin sobrang gruesome. Especially kasi available naman yung court documents nito. So parang andun yung ni-recount nila yung lahat ng nangyari ng investigation. Sobrang grabe lang yung, especially yung description na natagpuan nila. Si Eileen Sarmenta. Close case siya kasi ayun, eventually nahuli si Mayor Sanchez. And then, alam ko nga namatay na siya. Correct me if I'm wrong. During COVID season, gano'n. Ayun. Ito lang, grabe. Hindi ko kaya yun. So grabe umabot pala kayo sa mga court documents na binabasa niyo yun. Oo. Ayun. Mabuti nga yun, available siya. Especially for that case. Intensive ng research. Pero ngayon nasabi niyo na hindi na kayo nagde-delve sa isang specific na topic sa isang season. Ano to? Saan na nag-range yung mga pinag-uusapan or mga topics nyo per episode? Last episode namin, serial killer, bumalik kami kasi nga somehow pumunta kami ng conspiracy theories. Usually conspiracy theories, kanyari Illuminati, mga celebrities, ganyan. Nagkaroon din kami ng conspiracy theories sa 9/11. Kasi sabi, it's an inside job, ganyan. So, naging topic din namin yan and we discussed about that. Conspiracy theories, ano pa ba? Sa mga movies, kasi diba before may lumabas na movie Iceberg, yung parang paggrabe. Yung disturbing. Ito ba yung disturbing? Ayan. Ano to? Inano nyo lahat? Nag-guest naman kami. Meron kami ginest na mga cinephiles. And ayun. Kasi ako hindi ko rin naman napanood lahat. Sila, parang kanya-kanya sila. Since iba, napanood nila to. Ganyan. Napanood niya yung Martyrs. Ganyan. So, nagkwentuhan sila kung ano masasabi nila for that movie. Parang deserve ba na siya yung pinakagrabe? Pero inabot nyo yung dulo? Umabot sila sa dulo. Ako hindi ko kasi napanood yun. So sabi ko, taga-kinig na lang din ako. Kasi dati si James ganyan, pinapanood namin yan. Tapos yung nasa bandang dulo na, hindi ko na kinaya. Parang hindi na to film eh. Hindi na siya film talaga na parang snuff na lang talaga siya na parang compilations ng mga ganito, ng pagpatay, ng ibang klase mutilations, ganun. Pero ewan ko, may time na habang pinapanood ko yun, feeling ko disturbed na talaga ako na parang tinigil ko. Ginagawa nyo rin ba yun na parang, di ba yung mga topics nyo is about horror, parang mga serial killings. May mga time ba na parang it gets into your head na kailangan nyo munang mag-disconnect from what you're doing or... Personally, hindi pa naman. Parang desensitized na in a way. Pero hindi pa naman ako umaabot sa point na feeling ko kailangan kong itigil specifically for that topic. Mga mutilation, ganyan. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Kinakaya pa so far. Pero para sa'yo, ano yung pinaka-grabbing episode na nagkaroon kayo na parang after nun, meron kasing ganun eh, yung after yung pag-usapan, it stays with you for like several days or maybe months, depende sa kung ano man pinag-usapan nyo. Sa akin, yung kay Robert Bekowitz, I'm not sure kung familiar ka doon, yung parang... Berkowitz? Ito ba yung... Teka lang. Hindi si si Asamon Sam. Oo, yung may picture sila, yung pinatay yung nila yung lalaki. Kasama na hindi nila kilala. Yung ba yun? Hindi ba talaga nila kilala yun? Ay, alam ko, kabit ng babae. O kilala ng babae. Ng babae. I think, tapos yung pinicturean pa nila lahat. Oo, ayan yun. Oo. Na parang, ayan yung sa mga hindi pa nakakaalam ito. Parang nasa hotel room ba sila nun? Or bahay nila? Bahay. Bahay ni Robert Bekowitz tsaka yung babae? Oo. Kasi sila yung mag-jowa talaga. Ganun. Tapos merong, yun nga, sabi ni Gideon na ano daw siya, kabit daw nung babae. Basta pinatay nila si Robert Bekowitz, tapos may mga ginawa silang kakaiba or parang hindi na makatao dun sa body ni Robert. Tapos may mga pictures nun nung siguro yun yung nakapagpaano.
Oo. Actually, hanggang ngayon ata may kita mo yan if you know where to look. Totoo. Kasi parang one thing is to kill, another thing is to dehumanize the body. Mhm. Diba? Pinaglaruan pa nila eh. So parang, and humiliate yung katawan ni Robert. So medyo nanginig lang ako ng very light. But, Grabe. Pero sa sabi mo na pinag-uusapan nyo din yung mga tawag doon, mga isa Philippine folklore. 'Di ba? So pinag-usapan nyo rin yung mga duwende, mga aswang, mga ganyang klase ng ano? ay, yung Or mga aswang. Oh. Ano nga bang book yun? The Aswang hindi pala yun. Basta may book eh. I forgot the title kasi si Glenn yung meron nun. Kaya siya yung nag-discuss. Pero yun, kinuwento yung iba't ibang kwentong aswang, yung mga nagiging, ang tawag doon? Yung shoot ng saging, pinapalitan yung bangkay, yung mga ganon. May ganun pala. Oo, parang ninanakaw yung body ng patay. May aswang na ganon daw. Nanakawin yung patay, papalitan kanya ng, anong tawag sa puno ng saging? Basta yun, yung pabilog na yun. Yung parang stump nun. Oo, ayun, ipapalit nyo doon. Kasi nanakawin na nung aswang yung totoong bangkay. Kaya parang pag may burol kayo, gano'n. Baka anong libro yan? Medyo na-curious ako dyan sa libro na yan. Sana din makasama natin next time si Ay, oo, sige, chat mo lang siya. Ayan. Sobrang busy naman ang ata niya. Tapos yun, next time pag-usapan natin yun. Pero, ayun nga. That's one complex nga yata. Maximo Ramos. Oo, yan. Pero ngayon, nagbabasa rin kayo ng mga submitted stories, di ba? Oo. Ayun. We decided, parang maaga pa naman, mga episode, I think 20. So that's, kasi ito yung time na nag-discuss kami ng mga aswang stories. Ayun, medyo mahirap siya, tulad ng sabi mo, di ba, pag magre-research. So tsaka inspiration na din doon sa mga, kasi before we started doing the podcast, mga listeners din kami ng podcast, and during that time wala pa naman kami alam na Pinoy podcast na nag-discuss nito. So mostly mga US shows to. And doon nanghihingi sila ng tawag nga hometown murders, mga ganon. During that time, since aswang kami, and alam naman natin na maraming mga aswang kwento yung mga tao. So we invited people na mag-send ng stories ng mga kwento nila. So, and from then on, ginawa na rin namin na sige, irregular na natin to. Since sa dami na rin na nare-receive. Actually, pero minsan mahirap din yun kasi kami ni James, kailangan, pag marami nag-send, tas kailangan basahin mo talaga isa-isa eh. Tapos, honestly, may mga hindi din talaga na hindi mo siya kayang, ako personally, may mga nababasa ko na hindi ko kayang i-convert sa ganito. Kasi parang kulang na sinasabi mo. Pero pag binasa mo, okay lang naman. Ewan ko kung na-gets mo Pero ayun. Tinry din kasi namin yan na may tawag doon, submitted stories. Meron talaga mga okay na kwento eh. Tapos meron din naman na parang, ewan ko, minsan kasi may hinahanap ako na element nung kwento para i-share ko sa nangyayari din ba sa inyo na sa ngayon kasi parang kevs na kami kasi na-meet mo yan, sige basahin natin, tignan natin. Tapos sige, mag-comment na lang kami about that. Ganun. So hindi namin siya binabasa beforehand. Parang surprise na lang kung ano mabasa natin. Ganun. Ayun. Ang hirap kasi ako tinry ko yun dati na parang nag-blind ako na okay ito, sige try natin. Tapos magbasa ko. Horror ba yun nabasa ko na parang hindi ko Pero ayun nga, meron din talaga na mga nagsisend na sobrang ganda. So guys, kung nakikinig kayo at meron kayong kwento, i-share nyo lang. I-send nyo lang. Tapos ayun. Tapos yun nga pala, ngayon, more on yung mga pinag-uusapan nyo sa podcast nyo. Yung last episode nyo, weekly ba kayo nag-upload? Weekly kami nag-upload Monday and Thursday. So Monday, yun yung mga so twice a week namin. Twice a week. And then
Thursdays, yun yung mga submitted stories. Before naman, once a week lang din kami. Every Monday. We decided Monday na gawin kasi para lang something fresh. Kasi nga parang ayaw natin ng Monday because we have to do our work, ganyan, or school. Pero sige, Monday, para masaya. May masaya tayong iabangan. To look forward to pag Monday. So, yun yung naisip namin kaya Monday. And then, naisip na lang namin na para sa charts kasi na-imagine namin, pag wala kang new episode, para medyo bababa ka. Siyempre tapos na yung yung hype ng first ng episode. So parang sabi namin, para consistent all throughout the week, mag-release pa tayo na isa pa sa Thursday. Parang ganyan. Pero yun since na-mention mo yung charts, ano yung pinakamataas na inabot ng Cripsilog sa charts? Umabot naman ng 1. Nice. Pero parang a couple of week lang naman. Siguro yung nung nangyari yung kay, ano nga ba yan sa Tarlac shooting, yung kay My Father is a Policeman. Ayun. So nag-ano kayo ng sa bagay, nag-fall pa rin siya sa true crime ba? Or Oo. So na-discuss namin yan during that time. Ayun. Tumaas din. So kailangan din pala aware ka sa current events no? Relevant din dapat yung topic mo. Ayun. Pero minsan lang namin ginagawa yun. Up to date. Ito question to. Kasi normal to lalo na sa mga ganitong klase ng what you call this content. Nagkaroon na ba kayo ng what you call this content kung saan merong mga negative comments or may nang bash sa content? Oo, meron naman. Nakaka-receive naman kami. Meron iba targeted, kunyari, sa akin. Sabi kasi sa akin, tawa kayo ng tawa, you guys are annoying, ganyan. Parang nagdi-discuss kayo ng crime, tapos tumatawa kayo. Mga ganun. Hindi naman namin directly sumasagot doon. Siguro sa show, sumagot kami. Sabi, kasi hindi naman namin tinatawanan yung mga victims. Tinatawanan namin yung sarili namin. Ganun, kunyari, nagkamali kami ng pronunciation. Kunyari, as simple as that. So, nagtatawanan kami. Ganun. So, grabe, sobrang that one. Meron iba naman, kunyari, technical. Kunyari, masyadong mahaba yung intro. Ganyan. Pati yung mga ganung klase ng Sa bagay, naging joke na nga din yung sa, diba, in podcasting. Diba? After 40 minutes, okay, let's jump into the topic. Mga 40 minutes later. Ganyan, diba? So parang sa podcast, ganun. So, although kami siguro mga 10 minutes lang. Ganyan. Pero grabe, no? Hindi ko pa pala ito natanong kanina, pero paano kayo nagkakilala ni Glenn tapos nakapag-decide na, tara, mag-podcast tayo? Nagkakilala kami. Kasi before podcasting, syempre nung early days of internet, blogging pa talaga. Blogging as in letter B, di ba? Blog. Si Glenn nag-blog. Articles. Oo, sa web. And ako, I came across his blog and nagbabasa ako. And I enjoy ko yung ginagawa niya. Ganun lang naman. Hanggang sa dumating sa point na naging friends kami, nagkakonnect kami dahil doon sa blog niya kasi I'm a fan of his blog. Tapos nagkakwentuhan na lang kami. Kunyari magpo-post siya ng something. Ako naman nai-influence niya. Kunyari may pinost siyang headset. Ay, ang ganda nito. I-chat ko siya, ano yan? Saan yan? Ano tatak? Bibili din ako. Ganun. Then, one time nag-post siya, nakikinig siya ng podcast. Hindi ako, nakikinig siya ng mga true crime podcast. During that time kasi, ang mga podcast ko, puro mga TV show. Kunyari, tungkol sa Survivor. Alam mo yung discussion lang what happened to the episode. Tungkol sa Lost, tungkol sa Game of Thrones, nga ganyan. Pero yung sa true crime, hindi. And then nung diniscuss niya nag-tweet siya about, nakikinig siya ng podcast sa mga true crime. Tinanong ko siya, anong podcast yan? So pinakinggan ko na din. And then, from then on, bakit nga ba namin naisip na mag-podcast? Kasi nga nagdi-discuss na kami ng mga tungkol sa mga true crime, ganyan. Nagkukwentuhan na kami. Nabalating ba itong ganito? Yung gantong case, ganyan. Tapos, nakatulong din yung isa pa namin napakinggan na podcast kasi may ini-endorse naman silang mic doon. Tapos pag-search ko, magandang mic kasi tas mura lang.
na-share ko kay, hindi pa pala, no? Paano namin naisip podcast? Kasi parang nagtatanungan kami kung meron ba kaming alam na Pinoy podcast na pwede namin pakinggan kasi puro US podcast to. Oh. And then naisip namin na, since nagkukwentuhan tayo, bakit di tayo gumawa ng podcast? And then, shinare ko yung link ng mic na narinig ko mula doon sa isang Pinoy podcaster din. Although sa kanila, di naman sila true crime. More of halo-halong topics lang din. Tapos the next day, bumili na si Glenn ng mic, 2. Tapos parang yun na yun. Ayan, may mic na tayo. Mikel T. I'm not sure 1,000. Basta gano'n, Mikel. Mga 1,000, 1,300 lang, mga gano'n. So bumili na siya ng mic and then, ayun, ginamit na namin. Kasi parang dumating na yung point na wala na tayong choice, may mic na tayo Gawin na natin to. Pero ano yun? Nag-video format ba agad kayo? Or nung time na yun, meron na ba? Or wala pang sa Spotify? video Ano lang. Audio lang talaga. So, tapos, audio lang. So yung season 1 to season 2, more on audio lang din talaga? Oo. Actually, kailan ba kami nag-video? Nung in-announce lang din yung video. Nung narinig mo ba? Nung time na yun? Sinabi sa amin ni Spotify. Kami din yung mga first few. Kasi during that time, exclusive kami. Part na rin yun siguro ng program na kayo yung magpapakita ng new features ng Spotify. And included yung video. So sinabi na sa amin na gawa na kayo ng video episodes kasi magkakaroon na ng video sa Spotify. So, ayun. So hindi nyo naisip, or I mean, nagkaroon ba kayo ng plans na parang gumawa, since video naman yung content nyo is ilagay din sa ibang platforms, naisipan nyo rin bang gawin yun? Or siguro ngayon, we're playing with around the idea na ilabas sa iba. Yung before kasi hindi. Kasi dahil nga sa exclusivity with Spotify. Pero ngayon, since tapos na naman, pwede naman we're playing around with YouTube since, di ba, para ma-monetize din. So yun guys, pag meron ng YouTube yung before exclusivity pala, nagre-release kami sa YouTube. Yan. Meron pala kami mga full episodes doon na konti. So doon nyo rin siya ilalagay? Yeah, we plan to naman. So ano ulit yung YouTube name ng Cripsilog lang din. Cripsilog lang din talaga. Ayan. Kung nakikinig kayo sa YouTube, search nyo yung Cripsilog. Post sila doon ng mga future episodes nila. So yan. So yun. Grabe, sobrang gusto ko rin makagawa ng ganitong episode sa ibang mga podcast na mga nakasama natin last time. Si Ralph yun, di ba? Yung sa may podcast din siya. Naalala mo siya, si Ralph Asombrado. Tama ba? Anong podcast niya? Saan to? During the, Oo, nung Spotify event. Pati syempre sila Kapitana. Nakausap ko sila before, pero hindi lang maayos yung schedule. Pero, true, guys, medyo mahirap yung sa mga diba? Oo, grabe. Tapos napanood ko sila last year sa TV. Napanood ko sila sa TV. Kay yung sa show. Noli De Castro? Hindi ko sure kung kay Noli yun Andun siya si Grace, kasi may part siya na isang group ng mga parang sort of spirit quester. I'm not sure what they call themselves. But, yeah. How about pala sa movies? Nag-venture din kayo or nagdi-discuss din kayo ng mga horror films, mga ganon? There was a time na nag-discuss kami full episode movie, Midsommar, Hereditary, ganyan. Pero ngayon, hindi na. Arias. More on, ngayon, nadidiscuss lang namin based do sa mga topics siguro. Pero yung specifically for movies, minsan, si Glenn, gumawa siya ng top Korean thriller movies niya. Forgotten, I Saw the Devil, mga ganon. Ano ba isa? Old Boy, mga ganon. So, nirank niya yan sa mga sa kanya, ranking niya yon na mga best Korean thriller movies. Actually, merong yung bida dun sa Old Boy. May upcoming sila na horror film. Hindi ko alam kung nabalita mo. Exuma yung title. Exuma. Ang ganda rin. Maganda rin siya. Horror din talaga siya. Upcoming 20 ata. Ayun. Tapos nabalita mo yung sa Immaculate? Kasi kay Sydney Sweeney. Sydney Sweeney. Pupunta ba kayo gusto niyo bang panoorin? Kasi may invite kami for tomorrow. Pero siguro pag-usapan natin sa video. Pero ayun.
Ayan, kasi sabi nila, ang taas ng rating yung mga reviews about that. Though hindi ko pa pinapanood yung trailer kasi nito recently, parang ayokong manood ng mga trailers before panoorin. Kasi parang minsan nasa-spoil ako sa kung anong mangyayari or sa idea ng film. Gusto kong panoorin siya as is. For example, yung Poor Things. Hindi ko pinanood yung trailer. Nung pinanood ko siya, ang ganda. Nagulat din ako at the same time. Nagulat din at the same time. So yun. Ayun. So siguro one last question. If ever na ayun na mag-transition kayo sa YouTube, ano yun? Are you planning to transition din sa ibang social media? Like, nagpo-post din ba kayo ng video sa Facebook? Or I mean, clips? Clips lang din. Clips lang ng episode. Yung parang, parang trailer ng episode. Yun, nagpo-post kami doon. Sa YouTube, meron kaming mga couple of videos. There was a time na gumawa kami ng reaction video. Kasi plan namin panoorin yung mga Shake, Rattle, and Roll movies as a parang rewatch, ganyan. Reaction video. So nandun kami. Medyo mahirap lang gumawa ng reaction video kasi napa-flag tayo ni Regal. Ganyan. For copyright. So medyo mahirap. Medyo tinigil na namin. Grabe, ang dami rin pala ng videos. Actually, chinek ko yung Pixelog na ano. Meron kayo na, latest was 9 months ago. Ayun, diba? Tagal na. Ayun. Grabe, nakakatawa. Ang dami nyo na palang videos no? So, marami-rami na din. Ang ganda. Actually, gusto ko nga, ang ganda ng format nyo. Ang ganda rin nung banner tsaka nung logo. Pero yun. Ayun, siguro one last, ito na talaga, last na talaga to. Pangalawang beses ko na sinabi na last Pero sa lahat ng mga submitted stories nyo, since napag-usapan naman natin kanina, ano yung isang pinaka-unforgettable na story na nasend sa inyo and binasa nyo sa isang episode nyo? Meron bang umabot sa ganung level? Ay, madami. Nako, pero yung favorite kasi, hindi naman siya true crime. Hindi siya horror talaga. More of true crime. Kasi 2 girls na nagpunta ng Indonesia for vacation pero inabot sila ng volcanic eruption. So medyo kagulo kasi kailangan mag-evacuate. Hindi na sila makaalis doon. Teka, ano to? Recent episode ba to? Ay hindi, medyo matagal na to. Siguro during pandemic time pa to. Sobrang malaki ng impact. Hanggang ngayon naalala ko pa din. Oo. Tapos, merong local doon, Indonesian guy, na nag-offer ng help para sige, kung gusto nyo, kasi nga, hindi na sila pwede magstay sa airport, hindi na sila makaalis. So, parang wala na silang pupuntahan, wala silang makain, gano'n. So, may isang local nag-offer ng tulong, sinakay silang 2 sa motor, tapos dinala sila sa bahay nila. And parang dumating sa point na natatakot na sila for their safety. Kasi hindi nila alam kung ano talaga yung totoong pakay ng local na to. Hanggang sa ang gusto na nilang gawin, umalis na lang sila. Tapos may disclaimer nga yung sender dito na kasi parang if you'll think about it, ba't kayo sumama in the first place? Kasi parang ang sabi naman kasi niya, parang at that point, wala na silang choice. Wala na silang pupuntahan. Diba? Parang ito na lang talaga yung kaya nilang gawin. So, kaya lang nung pagdating nila doon, kinabahan na naman sila dito kay Kuya kasi parang meron siyang kakaibang bala. Weird. May weird vibes siya. Tapos, ang ngayon, kinausap niya yung kasama niya na parang umacting na kunyari may naiwan sila sa airport. So, kunyari, nandun sila sa room na binigay ng lalaki. Sabi, sige, game. So, Tagalog yung usapan nila, asan na yung wallet ko? Ganyan. So nilalakasan nila para marinig. Wow. Tapos pag lumabas na yung sender, sinabi na niya doon sa guy na, before that, sorry. Kasi magsi-CR yung babae, yung sender namin. And then sinabihan siya ng guy na you're so beautiful, mga ganun-ganon. So kaya kinabahan sila. Kaya nila ginustong umalis. Kaya nung pagbalik niya. Yung sender, isa siya doon sa 2 babae. Oo. Okay. Kala ko, third person. Kaya nung pagbalik niya yun,
ginawa nila yung drama nilang yun. Tapos nung lumabas siya, sabi niya, uy, naiwan ng kasama ko yung wallet niya. Kailangan, hatid mo kami, pabalik sa airport. Ngayon, nagalit yung lalaki. Parang, is this because of what I said earlier? Parang nagkumentado na siya, kaya kayo aalis? Mga ganyan. Hindi kayo pwedeng umalis. Mga ganun. Pero parang siya, nagmamakaawa na siya. Ang tagal daw nila nagdi-discuss doon na kailangan nilang bumalik na airport. Eventually, binalik naman din sila. Ano yung nakamotor sila, umuulan, pumapotok yung vulkan, hinatid sila dalawa sa airport. So, para hanggang sa, ayun, nakauwi naman sila ng Pilipinas na safe. Pero grabe lang talaga experience. Parang, hindi nila alam, makakalabas ba tayo ng buhay dito o baka maging another victim tayo. Ganun. So yun, salamat sa pag-share nung kwento. Bali ngayon kasi guys, kung hindi pa kayo familiar sa Cripsilog, meron silang 426 na episodes. Tama sorry. Oo, 426. Tapos ito ba, ito ba yung sinasabi mo yung slide into our DMs, ito yung mga submitted? Ayan, yung submitted. Ayun. So yun guys, kung hindi pa kayo naka-follow sa kanila or hindi pa kayo naka-subscribe sa YouTube nila na magiging active na, hopefully soon. Follow nyo sila. Mas madalas silang mag-upload ng episodes. So kapag bored na kayo dahil di pa ako nag-upload ng bagong episodes, pwede sa kanila muna. So yun. Maraming salamat Gideon for accepting our invite. Sana gawa ulit tayo ng episode kasama si Glenn next time. Tapos kapag merong sana makapag-collaborate pa tayo more in the future. Yun lang guys. Ay, yun lang. So guys, ganito. Ipa-flash ko yung socials din nila Gideon, yung Cripsilog sa YouTube and then Facebook and then Spotify. Follow nyo rin sila kasi yun nga, katulad sa ng pag-usapan namin kanina, mas intensive yung research na ginagawa nila sa content nila. Tapos, ayun, parang feeling ko magandang pakinggan ulit yung season 1 So, ako, yung napapakinggan ko lang kasi yung mga recent na. So, parang feeling ko okay magandang pakinggan din. Hiya kami doon. Kasi nga, during that time, di pa naman namin alam ginagawa namin. Parang hindi naman namin iniisip na may mga makikinig. So, naglalaro lang kami during that time. Kaya, wag na yun. Wag na yung mga first few episodes na kaya. Pero, hindi, ewan ko, pero dagdag views din. Ay, dagdag listens din yun. Siguro recommend ko na lang, episode 308, The ABCs of Horrific Execution Method. So, episode 308. Oh, siya? Okay. Gusto ko siya, gawa ni Glenn to. Kasi, in ABC niya to. So, letter A to Z, meron siyang execution method na ginagawa ng humanity all throughout history. So, yan. Ang galing, sobrang panalo. Ito, execution methods. Ang galing. Yeah. Ang galing, ang ganda rin ng Ipa-flash ko rin diyan sa screen. Ayan. So yun, again maraming salamat Gideon for gracing us here sa second episode ng The Red Door Podcast PH Season 2. And sana makasama ka namin ulit in the future kasama si Glenn. And if ever na may mga collaborations ulit in the future, invite kita. So yun. Yeah. Ayun, maraming salamat and sana nag-enjoy kayo sa episode na to and kita-kits sa susunod na episode ng The Red Door Podcast PH. Yun na guys, bye!